Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin na parang yun ako lang ang mundo niya. Seryoso ang mga mata niya, puno ng pangakong hindi niya kailanman binanggit, pero ramdam ko. Ang pagmamahal niya sa akin ay tahimik, hindi kasing ingay ng mga salitang mahal kita. Pero naroon, sa mga simpleng haplos, sa maingat na pagtawid sa kalsada, sa mga luto niyang hindi ko naman hinihingi. Hanggang na ngayon, iyon ang pinanghahawakan ko. Iyon ang dahilan kung bakit kahit anong sakit, kahit anong hirap, pinipili ko pa rin siya. Pero bakit parang ako lang ang lumalaban? Alas 3 na ng madaling araw pero gising pa rin ako. Nakatingin sa kisame, sinusubukang hanapin ang sagot sa tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Hanggang kailan ko siya ipaglalaban? Hindi ko alam kung anong mas mahirap, ang harapin ang katotohanang baka hindi niya ako mahal gaya ng akala ko, o ang ipagpatuloy ang laban kahit wala akong kasiguraduhan. Nang gabing iyon, bumangon ako mula sa kama. Hindi ko na matiis ang bigat ng damdamin ko. Binuksan ko ang pinto ng kwarto namin, dahan-dahan, para hindi siya magising. Nakita ko siyang nakahiga sa sofa, nakatalokbong ng kumot na hindi ko maalala kung kailan ko huling pinalitan. Tulog siya, pero magulo ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may laban din siyang pinagdadaanan sa panaginip. Napangiti ako, pero may kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lamat sa pagitan namin, pero nararamdaman ko na ito. Hindi ko alam kung paano ko ito aayusin. Lumapit ako sa kanya, marahang umupo sa gilid ng sofa. Hinaplos ko ang buhok niya, gaya ng madalas kong ginagawa noong mga araw na masaya pa kami. Hindi siya gumalaw, pero parang naramdaman niya ako. Napansin ko ang mga mata niyang bahagyang namumula, ang labi niyang tuyot, ang mga kamay niyang nanginginig kahit tulog. Ang lalaking minamahal ko, ang lalaking pinili ko, parang unti-unting nawawala sa akin. Hindi ko napigilan. Umiyak ako, tahimik para hindi niya marinig. Pinipigilan ko ang bawat hikbi pero hindi ko mapigilan ang sakit. Ito ang lalaking pinaglaban ko sa pamilya ko, sa lahat ng kaibigan ko na nagsasabing hindi siya ang tamang tao para sa akin. Ito ang lalaking pinili ko kahit maraming nagsabi na masasaktan lang ako. At ngayon, narito ako, nakaupo sa harap niya, nagtataka kung tama nga ba sila. Biglang bumukas ang mga mata niya. Nagulat ako, pero hindi niya ako tinignan. Tumitig siya sa kisame, parang may hinahanap sa kawalan. Gising ka pa? Tanong niya, mahina ang boses, parang pagod na pagod. Hindi ako sumagot agad. Oo, sagot ko sa wakas. Ikaw din? Tumango siya. Hindi niya ako tinignan, pero ramdam ko ang distansya. Hindi pisikal, emosyonal, parang may pader sa pagitan namin at hindi ko alam kung paano ito gigibain. Hindi ako makatulog. Sabi niya kalmado pero malamig. Hindi ko alam kung dahil ba sa akin o dahil may iniisip siyang iba. May problema ba? Tanong ko, sinusubukan kong lumapit pa sa kanya. Napabuntong hininga siya at doon ko naramdaman ang bigat ng sagot niya. Wala, sagot niya, pero alam kong may mali. Hindi siya masalita, pero kilala ko siya. Kilala ko ang bawat galaw, bawat tingin, bawat buntong hininga. At ngayon, nararamdaman kong may nililihim siya. Sigurado ka? Tanong ko ulit, mas mahina. May parte sa akin na takot malaman ang sagot, pero mas takot akong hindi tanungin. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Pero ang tingin niya, hindi gaya ng dati. Hindi na ako ang mundo niya. Hindi na ako ang sagot sa lahat ng tanong niya. Hindi na ako ang tahanan niya. At doon ko naramdaman ang kirot ng katotohanan. Pagod na ako, sabi niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Natigilan ako. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pagod sa trabaho, pagod dahil hindi siya makatulog, o pagod na sa akin. Pero bago ko pa siya matanong, inulit niya ang sinabi niya, mas malinaw. Pagod na ako sa atin. Parang bumagsak ang mundo ko. Yung mga pader na sinubukan kong gibain,
Parang bigla akong nilamon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Umaasa pa rin ako kahit kaunti na mali ang iniisip ko. Alam mo naman, hindi ba? Sagot niya. At doon ko naramdaman ang bigat ng bawat salita. Hindi na gumagana. Hindi na tayo gumagana. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Parang bigla akong nawala sa sarili ko. Pero pinaglaban kita. Sabi ko mahina ang boses parang nagmamakaawa. Pinaglaban kita kahit lahat sila sinasabi na hindi tayo magtatagal. Alam ko, sagot niya, pero walang emosyon sa boses niya. At pinilit kong lumaban kasama ka. Pero hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong kung bakit, pero natigilan lang ako. Tinitigan ko siya, sinusubukan kong hanapin yung lalaking minahal ko, pero parang hindi ko na siya makita. Parang hindi na siya ang taong kasama kong mangarap, ang taong pinili ko. May iba ba? Tanong ko, diretso. Gustong malaman ang sagot kahit masakit. Tumahimik siya, tumingin ulit sa kisame. At doon ko naramdaman ang sagot kahit hindi pa niya sinasabi. Hindi niya kailangang magsalita. Alam ko na, tumayo siya, iniwan ako sa sofa. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero hindi ko na siya pinigilan. Hinayaan ko na lang. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod, sa sakit o sa takot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya akin, hindi na kami. At sa huling sandali, bago siya umalis, tumingin siya sa akin. Pero hindi na iyon ang tingin ng taong minamahal ako. Iyon ang tingin ng taong gusto ng sumuko. Pasensya na, sabi niya. Pagkatapos iniwan niya ako. Sa bawat araw na lumipas, parang unti-unting nalalagas ang mga dahon ng punong itinanim ko para sa aming dalawa. Sa una, akala ko ito'y bahagi lamang ng natural na proseso, na ang pag-ibig ay may mga yugto ng pagsubok, ng sakit, ng pag-aalangan. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong hindi na ito simpleng bagyo na kayang lampasan. Ito na ang bagyong gumigiba sa lahat ng pinaghirapan kong buuin. Madalas kong tanungin ang sarili, ano bang mali? Hindi ba sapat ang lahat ng ginawa ko? Simula pa lang, ako ang laging nagbibigay ng oras, ng pangunawa, ng pagmamahal. Kahit pagod na ako, pilit kong nilalabanan ang sarili kong mga hiniing. Kasi sa puso ko, palaging may puwang para sa kanya. Siya ang naging sentro ng mundo ko. Sa kanya umiikot ang bawat plano, ang bawat pangarap. Kahit paminsan nararamdaman kong hindi niya ako nakikita sa parehong paraan. Nagsimula ang lahat noong minsang umuwi siya ng hating gabi, lasing. Hindi siya ganito dati. Siya ang tipo ng tao na laging may direksyon, laging may kontrol. Pero nang gabing iyon, parang wala na siyang pakialam. Nang tanungin ko kung anong problema, tumingin lang siya sa akin. Walang emosyon, walang kahit ano. Para siyang estranghero sa harap ko. Sinabihan niya ako, wala kang kailangang malaman. Pero alam kong mali iyon. Alam kong may kung ano sa loob niya na unti-unting sumisira hindi lang sa kanya kundi sa amin. Sa kabila ng lahat, hindi ko siya iniwan. Kahit pa madalas na ang pananahimik niya, ang malamig na pakikitungo, ang mga sagot niyang laging kulang. Hindi ko siya sinukuan. Pinaglaban ko siya, pinaglaban ko kami. Nagpakumbaba ako sa mga panahong gusto ko nang tumakbo palayo. Nagsalita ako sa mga panahong ayaw niyang makinig. Pinuno ko ang mga espasyong iniwan niya kahit paminsan ang pakiramdam ay ako lang ang nagtatayo ng pader na kami dapat ang magkasamang bumuo. Isang gabi, naisipan kong surpresahin siya. Alam kong maraming tumatakbo sa isip niya kaya naisip kong baka kailangan lang niya ng sandaling makaalis sa bigat ng buhay. Nagluto ako ng paborito niyang pagkain, inayos ang aming maliit na apartment, at bumili ng bagong libro na alam kong matagal na niyang gustong basahin. Pinuno ko ang kwarto ng liwanag, ng init, ng pagmamahal, pero nang dumating siya, hindi niya man lang ako tinapunan ng tingin. Diretso siyang pumasok sa kwarto,
Hindi man lang nagtanong kung bakit may nakahain na pagkain o kung bakit may regalo sa mesa. Sinundan ko siya, pilit na ngumiti, kahit ang puso ko ay tila hinahati ng malamig niyang presensya. Mahal, may ginawa akong espesyal para sa'yo, para sa atin. Pero tumingin lang siya sa akin at ang mga salitang binitiwan niya ay parang patalim. Pwede ba? Huwag mo na akong pilitin. Hindi ko na alam kung ano pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Parang tumigil ang oras. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko. Hindi ko alam kung paano ako tatayo matapos kong marinig iyon. Pilit kong hinanap ang sagot sa mga mata niya pero wala akong nakita. Wala nang ningning, wala nang buhay. Parang ang taong nasa harap ko ay ibang tao na, hindi na siya ang lalaking minahal ko ng buong puso. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noong gabing iyon. Pero kinabukasan, nagdesisyon akong hindi sumuko. Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng ganito lang. Pinili ko siyang mahalin, kaya pipiliin ko siyang ipaglaban. Ginawa ko ang lahat, kinuha ko ang mga alaala kung saan kami masaya, ipinakita ko sa kanya ang mga litrato namin, binigyan ko siya ng mga sulat na isinulat ko noong una kaming nagkakilala. Pilit kong ipinakita sa kanya kung gaano kahalaga ang lahat ng meron kami. Pero isang araw, habang nasa trabaho ako, tumawag siya. Hindi ko inaasahan ang tono ng boses niya. Malamig, tuluyan ng walang emosyon. Kailangan na nating mag-usap, sabi niya. Agad akong umuwi, umaasa na baka ito na ang pagkakataong maayos namin ang lahat. Pagdating ko, naroon siya sa mesa namin, hawak ang isang kahon. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero ang kaba sa dibdib ko ay tila sasabog. Umupo ako sa harap niya, nangangapa sa kung ano ang mangyayari. Ano ito? Tanong ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Binitiwan niya ang isang malalim na buntong hininga bago nagsalita. Ito ang mga bagay na iniwan ko sa iyo. Alam kong mahal mo ako, pero hindi ko na kayang ibalik iyon. Ayoko nang ipilit pa. Binuksan ko ang kahon at doon ko nakita ang lahat ng alaala namin. Mga litrato, sulat at ang singsing na minsang pinangarap kong isuot. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang mga luha ko. Parang lahat ng ginawa ko, lahat ng inalay ko, bigla na lang nawala. Pero bago ko pa man siya mapigilan, tumayo siya at naglakad palabas ng pinto. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin, pero walang bakas ng pagsisisi sa mukha niya. Pasensya na, sabi niya at tuluyan siyang nawala sa paningin ko. Sa loob ng ilang minuto, nanatili akong nakaupo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundo nang wala na siya. Pero ang mas masakit, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko. Ang sarili kong patuloy na nagtanong kung bakit hindi pa rin ako sapat. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing halos maghilom ang lahat ng sugat ko, hindi ko naisip na mas masakit pa palang mangyayari. Sinabi ko sa sarili ko na tapos na sapat na ang pagluha, ang pagsusumamo, ang pagkapagod. Ngunit mali pala ako. Ang sakit, katulad ng alon, ay bumabalik kahit anong pilit mong takpan. Nagsimula ang araw na iyon ng maaga. Nakatayo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili kong tila ibang tao na. Ang mga mata ko, malalim ang hukay, at ang labi ko tila nakalimutang ngumiti. Pero pinilit kong ayusin ang buhok ko, suotin ang paborito kong blusa at maglagay ng konting lipstick. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. Baka pareho. Pagdating ko sa kapihan kung saan kami palaging nagkikita, naroon siya. Maaga rin siya, tulad ng dati. Nakaupo siya sa sulok, hawak ang tasa ng kape, pero hindi siya ngumiti nang makita ako. Parang may bigat sa hangin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Lumapit ako, pilit na ngumiti. Hi, sabi ko, pilit na tinatago ang kaba. Inangat niya ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ibang tao ang nakikita ko. Hindi na siya ang lalaking pinaglaban ko, ang lalaking minahal ko ng buong puso. May lamig sa mata niya,
parang may pader na bumalot sa pagitan naming dalawa. Salamat sa pagpunta, sagot niya, malamig. Umupo ako sa harap niya. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting paglamig ng mga daliri ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mangyayaring hindi maganda. May kailangan kang sabihin, di ba? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang lakas ng loob ko. Tumango siya pero hindi agad nagsalita. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko na parang tambol. Tinitigan niya ang tasa ng kape sa harapan niya, parang doon siya humahanap ng sagot. Ayoko na, sabi niya, diretsong nakatingin sa mga mata ko. Sa simpleng salitang iyon, parang bumagsak ang buong mundo ko. Hindi ko naintindihan, hindi ko matanggap. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na iniintindi ang mga salita niya. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya ang relasyon natin. Hindi na kita mahal, sagot niya, walang pag-aalinlangan. Gusto kong tumawa, gusto kong sigawan siya. Gusto kong itanong kung bakit, kung ano ang mali, kung saan ako nagkulang. Pero wala akong masabi. Ang mga salita niya parang espada na unti-unting sumasaksak sa puso ko. Pinaglaban kita, sabi ko, mahina, halos pabulong. Pinaglaban kita sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa sarili ko. Kahit ang dami nilang nagsabi na hindi tayo para sa isa't isa, hindi ako sumuko. Bakit ikaw ang sumuko? Hindi siya sumagot. Hindi niya ako tiningnan. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana, parang may hinahanap na sagot na wala sa akin. May iba ba? Tanong ko, kahit alam kong masakit ang sagot. Tahimik siyang tumango. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang malaman na sumuko siya o ang malaman na may iba na siyang pinili. Ang daming alaala ang biglang bumalik. Ang mga gabing magkausap kami sa telepono, ang mga yakap na akala ko'y hindi magwawakas, ang mga pangakong binitiwan niya na akala ko'y totoo. Lahat ng iyon parang naging abo na lang. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag. Pasensya ka na, hindi ko ginusto na masaktan ka. Pero ito ang tama para sa akin. Parang wala akong narinig, ang mga salita niya parang hangin lang na dumaan, pero iniwan akong basag. Naglakad siya palabas ng kapehan, hindi man lang lumingon. Nakatitig lang ako sa tasa ng kape niya na naiwan sa mesa. Parang iyon na lang ang bakas niya sa buhay ko. Lumipas ang ilang minuto bago ako nakatayo. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kapehan. Ang utak ko parang ulap, ang puso ko parang wala ng laman. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang mga tao sa paligid ko nagmamadali, nagtatawanan, pero ako parang nawawala. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na hangin sa pisngi ko. Napansin ko na nasa park na pala ako kung saan kami unang nagkita. Umupo ako sa bench na dati naming inuupuan. Ang daming alaala ang bumalik. Ang unang pagkakataon na tinawag niya akong mahal, ang araw na sinabi niyang hindi niya ako iiwan. Ang daming pangako, ang daming kasinungalingan. Naramdaman ko ang mga luha ko na unti-unting bumagsak. Walang tunog, walang hikbi, tahimik lang akong lumuha, parang ang mundo ay nakikiramay sa akin. Pero sa gitna ng pag-iyak ko, may naramdaman akong kakaiba. Isang bagay na hindi ko inaasahan. May papel na nakalapag sa bench, parang iniwan lang doon. Kinuha ko ito at binasa. Humingi ka ng tawad sa sarili mo dahil sa pagpilit sa isang taong hindi kailanman naging para sa'yo. Tumingin ako sa paligid pero wala akong nakita. Sino ang nagsulat nito? Bakit parang alam niya ang nararamdaman ko? Sa kabila ng sakit, isang tanong ang naglaro sa isip ko. Sino ang nag-iwan ng mensaheng iyon? At bakit parang may kiliti sa puso ko na matagal ko nang hindi naramdaman? Pagod na pagod ako, pero pinili ko pa ring maghintay sa kanya. Alam kong sinabi niyang darating siya, kaya kahit pa pumikit-pikit na ang mga mata ko sa sobrang antok, nanatili akong nakaupo sa malamig na bangko ng parke. Ang mga dahon ng puno sa paligid ay umiindak sa hangin.
pero ang puso ko'y nananatiling nakabalandra sa kawalang katiyakan. Sa isip ko, paulit-ulit kong binabanggit ang mga salitang darating siya. Para sa akin, darating siya. Ilang oras pa ang lumipas at naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Hindi ko na alam kung dahil sa lamig o sa kaba. May isang bahagi ng puso ko ang nagsasabing umuwi na tama na ang paghihintay. Pero mas malakas ang sigaw ng pag-asa, ng pagmamahal na sinasabi sa akin na magtiwala. Na baka sa pagkakataong ito, makita rin niya ang halaga ng lahat ng ginawa ko. Hindi niya ginusto ang sorpresa ko noong nakaraang linggo. Hindi rin siya natuwa sa sulat na isinulat ko para sa kanya at iniwan sa bulsa ng kanyang jacket. Kahit ang mga simpleng bagay na ginagawa ko, tulad ng pag-aalala kung nakakain na ba siya o kung may problema siya sa trabaho, tila wala ng saysay sa kanya. Pero hindi iyon naging sapat para tumigil ako. Mahal ko siya at para sa akin, iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong manatili. Nagising ako sa tunog ng busina. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako habang naghihintay. Sa harap ko may magkasintahang nakangiti habang magkahawak kamay na naglalakad. Napaisip ako, bakit parang ang dali para sa iba? Bakit sa akin ang pagmamahal ay parang isang krus na kailangang buhatin mag-isa? Tumayo ako mula sa bangko at naglakad papunta sa fountain sa gitna ng parke. Pinagmamasdan ko ang tubig na tumatalsik, ang liwanag nito na sumasalamin sa buwan. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang ganda ng tanawing iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Siguro darating siya. Siguro hindi niya ako bibiguin ngayong gabi. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang bigla kong naramdaman ang pamilyar na presensya sa likuran ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Siya na dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko maiwasang ngumiti kahit na ang puso ko'y tila kakawala na sa sobrang bilis ng tibok. Nasa harap ko siya, sa wakas. Salamat sa pagpunta, sabi ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Pero ang mga mata niya hindi tumitingin sa akin. Nakatitig siya sa fountain, parang may iniisip na malalim. May kailangan akong sabihin sa'yo, sagot niya, malamig ang tono. Parang may bigat sa bawat salitang binibitawan niya at naramdaman ko agad ang peligro sa hangin. Ang saya na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng takot. Anong kailangan mong sabihin? Tanong ko, kahit alam kong hindi ko gusto ang sagot. Hindi siya nagsalita agad. Tumitig lang siya sa fountain, sa buwan, sa kawalan. At nang magsalita siya, ang bawat salita'y parang punyal na tumama sa puso ko. Pagod na ako, simula niya. Pagod na akong magpanggap na kaya ko pa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ipilit pa ang sarili ko sa isang relasyon na parang ako na lang ang natitirang may gusto. Halos hindi ako makahinga. Pinilit kong ngumiti, pero ang labi ko'y tila tumangging gumalaw. Ang mga mata ko'y napuno ng luha, pero hindi ko pinayagang tumulo ang mga iyon. Ako naman ang gumagawa ng paraan, hindi ba? Ako ang nagmamahal para sa ating dalawa. Hindi mo ba nakikita iyon? Tanong ko, desperado. Alam ko, sagot niya, diretso ang tingin sa akin. Alam kong mahal mo ako, pero hindi tama na ikaw lang ang nagmamahal. Hindi tama na ikaw lang ang lumalaban. Ang sakit ng mga salitang iyon ay hindi maikakaila. Parang ang buong mundo ko'y gumuho sa harap ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magalit, pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang mahina, basag na tanong, iyon ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako pinaglaban? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong habulin siya, gusto kong pigilan siya, pero ang mga paa ko ay tila nakabaon sa lupa. Wala akong magawa kundi ang manood habang unti-unti siyang lumalayo. At doon, sa gitna ng tahimik na parke, biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Lahat ng sandaling pinaglaban ko siya.
Lahat ng pagkakataong ipinakita ko kung gaano ko siya kamahal. Pero sa bawat tagpo, isang bagay ang naging malinaw. Ako lang ang nagmahal sa isang relasyong dapat ay para sa dalawa. Sinubukan kong damhin ang malamig na hangin, ang simoy ng gabi. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko mapigilan ang isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Kung ganito pala ang katapusan, bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Bakit niya hinayaang umabot sa puntong ito? Bakit kailangan pa akong masaktan ng ganito? Habang nakatitig ako sa fountain, narinig ko ang tunog ng kanyang mga yapak na unti-unting naglalaho. Pero bago pa tuluyang mawala ang tunog na iyon, may narinig akong kakaibang kaluskos. Isang pamilyar na tunog ng papel na nahulog. Sa gilid ng fountain, may isang bagay na naiwan niya. Lumapit ako, pinulot ito, at muling tumingin sa direksyon niya. Hawak ko ang isang sulat, may pangalan ko sa harapan. Sa kabila ng lahat ng pagod, pinili ko pa ring maghintay. Siya ang dahilan kung bakit niyakap ko ang mga araw na puno ng alinlangan. Siya ang dahilan kung bakit patuloy akong bumangon kahit papakiramdam ko'y wala nang natitira sa akin. Mahal ko siya, iyon lang ang alam ko. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng pagiging mag-isa sa laban na ito. Naging tahimik ang aming huling mga araw. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimula, pero parang dahan-dahan siyang humiwalay. Para bang may dingding na bigla na lang tumayo sa pagitan namin at hindi ko alam kung paano ko ito babaklasin. Pagod lang siguro siya. Palagi kong sinasabi sa sarili ko. Palagi kong hinahanap ang paliwanag sa kung bakit parang hindi na siya ang taong minahal ko noon. Ang dating mga ngiti niya tila nawawala na. Ang mga yakap na dating mahigpit ngayoy parang nagiging malamya. At ang mga pangako niyang hinding-hindi ako iiwan, tila unti-unting nagiging abo. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin siya. Nasa kusina siya noon, abala sa paghuhugas ng pinggan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng tubig mula sa gripo ang naririnig. Tumayo ako sa likuran niya, tinipon ng lahat ng lakas at tapang. May problema ba tayo? Tanong ko, pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Tumingin siya sa akin, pero hindi nagtagal ang mga mata niya sa akin. Parang may bigat sa loob niya na hindi niya kayang sabihin. Tumalikod siya, nagpatuloy sa ginagawa, at sinagot ako ng walang emosyon. Wala, huwag mong isipin. Ngunit paano ko hindi iisipin? Ang simpleng sagot na iyon ay parang kumurot sa puso ko. Iniwang nagdurugo. Hindi ko na siya pinilit. Baka nga pagod lang siya, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali. Alam kong may hindi siya sinasabi. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo. Wala akong narinig mula sa kanya. Wala siyang binuksang usapan. Kung hindi ako ang magpapasimula ng kwento, tahimik lang kami sa iisang kwarto. At kapag nagsimula na akong magsalita, madalas ay maiksi lang ang sagot niya. Oo, hindi, ewan. Parang nawawala na siya sa akin unti-unti, pero hindi ko alam kung paano siya hahawakan. Isang araw, naisip kong sorpresahin siya. Naghanda ako ng paborito niyang pagkain. Tinext ko pa siya habang nasa trabaho siya. Uwi ka ng maaga ha? May niluto ako para sa'yo. Pero hindi siya sumagot. Hindi siya nagsabi kahit ng simpleng, okay, dumating ang gabi. Naghintay ako sa hapagkainan. Lumamig na ang pagkain pero wala pa rin siya. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinagot. Ilang beses kong sinubukan pero pare-pareho lang ang resulta. Nasa mesa ako, nakatingin sa orasan. At bawat tunog ng segundo ay parang pako na itinusok sa puso ko. Hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto. Sa wakas, dumating siya. May kakaiba sa kanyang kilos, parang hindi niya gustong makita ako. Hindi siya tumingin sa akin, dumiretso siya sa kwarto. Tumayo ako, sinundan siya at tinanong, bakit ka late? Hindi ka man lang nag-text.
Busy ako, sagot niya, malamig. Hindi siya tumingin sa direksyon ko. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakayuko. Busy? Buong araw ba? Ni hindi ka man lang makapagsabi kahit isang salita? Hindi ko napigilang tumaas ang boses ko. Ang daming emosyong nag-ipon sa loob ko at sa wakas hindi ko na napigilan. Napatingin siya sa akin pero hindi galit ang nakita ko sa mga mata niya. Pagod, suko. Anong gusto mong marinig? Tanong niya. Mabigat ang bawat salita. Gusto kong malaman kung anong nangyayari sa'yo. Kung bakit parang hindi ka na masaya. Kung bakit parang hindi mo na ako mahal. At doon ko siya nakita sa unang pagkakataon. Bumigay. Tumulo ang luha niya pero ang sakit nito'y mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Hindi sa hindi kita mahal, sabi niya, halos pabulong. Pero minsan, mahal mo ang isang tao at hindi na sapat iyon. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang lahat ng takot ko, ang lahat ng hinala ko, biglang nagkatotoo. Mahal niya ako, pero hindi raw iyon sapat. Paano naging hindi sapat ang lahat ng ginawa ko? Paano naging hindi sapat ang pagmamahal ko? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero hindi na niya sinagot. Tumayo siya, tumungo sa pintuan, at bago siya lumabas, narinig ko ang huling mga salitang binitiwan niya. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako maisasalba. Naiwan akong mag-isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit sa isip ko. Paano ko siya maisasalba kung ayaw na niyang magsalba? At bakit, sa kabila ng lahat, parang ako pa rin ang talo? Niyakap ko ang unan sa sofa, ramdam ko ang bigat ng bawat hininga. Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas, pero kailangan kong harapin siya ngayong gabi. Alam kong ito na ang huling pagkakataon ko para maipaglaban ang aming relasyon, kahit ako na lang ang may hawak sa kanang panig nito. Pagpasok niya sa pinto, hindi ko na siya tinanong kung saan siya galing. Ang mga sagot sa tanong na iyon ay para bang mga patalim na paulit-ulit nang tumarak sa akin. Tumayo ako, sinalubong ko siya sa gitna ng sala. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan ang kanyang kamay, pero ginawa ko. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko, pilit kong itinago ang panginginig ng boses ko. Kita ko ang pag-iwas ng tingin niya pero hindi siya tumutol. Umupo kami sa parehong sofa na minsang naging saksi sa masasayang gabi namin. Noong mga panahong akala ko sapat na ang pagmamahal ko para sa aming dalawa. Pero ngayon, ang espasyo sa pagitan namin ay parang bangin, malawak, malamig at puno ng kawalan. Alam kong may mali, panimula ko. Ramdam ko na matagal mo nang gustong bitawan ang lahat, pero hindi ko kayang tanggapin na ganito na lang. Hindi siya sumagot, tumitig siya sa kawalan, parang may tinitimbang sa utak niya. Ang katahimikan niya ang mas nagpapabigat sa dibdib ko. Kaya nagpatuloy ako, kahit alam kong baka ako lang ang nakakarinig. Ipinaglaban kita sa lahat, sabi ko, naramdaman kong unti-unti nang nanlalabo ang paningin ko. Sa pamilya ko, sa sarili ko, sa mga kaibigan kong nagsasabing wala kang pakialam sa akin. Pinili kong maniwala na kaya pa nating ayusin to. Pero bakit ganon? Bakit parang ako lang ang lumalaban? Napabuntong hininga siya, sa wakas nagsalita rin. Hindi sa hindi kita mahal, sabi niya. Pero napagod na ako sa gulo, sa lahat ng problema. Napagod ka? Ulit ko. Halos hindi makapaniwala sa naririnig ko. Napagod ka pero ako na pinili kang mahalin kahit ang sakit-sakit na. Hindi ba ako napagod? Pero nandito pa rin ako. Parang may kung anong pumutok sa loob ko. Hindi ko na napigilan ng luha. Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong magsalita ng mas malakas. Lahat na ginawa ko para sa'yo, lahat ng kaya kong ibigay, binigay ko na. Pero ano? Kulang pa rin? Ako na lang ba ang may gustong magpatuloy? Ako na lang ba ang naniniwala sa atin? Tumayo siya. Hindi ko alam kung dahil ba ayaw niyang marinig ang mga sinasabi ko o dahil hindi niya kayang sagutin ang mga tanong ko. Pero sinundan ko siya. Hinawakan ko ang braso niya
Pilit na pinipigilan siyang tumalikod. Tingnan mo ako, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Tingnan mo ako at sabihin mong wala nang halaga ang lahat ng pinagsamahan natin. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko nakita ang sagot na matagal ko nang kinakatakutan. Hindi niya kailangang magsalita. Ang mga mata niya ang sumagot para sa kanya. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Patawad, bulong niya, pero hindi ko na kaya. Binitawan ko ang braso niya, pakiramdam ko binitawan ko na rin ang lahat ng pinanghahawakan ko. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Hindi ko na siya pinigilan. Ano pa bang laban ng isang taong iniwan na sa gitna ng laban? Narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto nang isara niya ito. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Ang sakit ay parang alon na paulit-ulit na sumasalpok sa akin, hindi bumibitaw, hindi tumitigil. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa akin ang lahat. Ang mga ngiti niya noong una siyang nangako na hindi niya ako iiwan. Ang mga yakap niya noong sinabi niyang ako lang ang mahal niya. Lahat ng iyon biglang naglaho, parang usok. Ilang minuto akong nanatili sa sahig hanggang sa marinig ko ang tunog ng telepono ko. May dumating na mensahe, binuksan ko ito, umaasa kahit papaano na siya iyon. Pero hindi. Isa itong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Alam mo na ba, nakasaad doon. Napakunot ang noo ko. Sinundan iyon ng isa pang mensahe mula pa rin sa parehong numero. Siya at ang babaeng iyon matagal na. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ang sakit na kanina ko pa nararamdaman ay biglang napalitan ng galit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipindot ang screen ng telepono. Sinong nagsabi nito? Sagot ko sa numero. Walang tugon. Pero hindi ko na kailangan ng sagot. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Sa kaibuturan ko, matagal ko nang nararamdaman ang hinala. Pero pinili kong huwag pansinin. Pinili kong maniwala sa kanya. Ngayon, wala na siyang babalikan. Nang araw na iyon, ramdam kong may kakaiba. Ang bawat hakbang niya, ang bawat sulyap niya sa akin, parang may mga bagay na hindi sinasabi. Pero tulad ng nakagawian, nagkunwari akong walang napapansin. Ako na ulit ang nag-adjust. Ako na ulit ang nagbigay ng dahilan para sa mga pagkukulang niya. Nagkita kami sa paborito naming tambayan, isang maliit na coffee shop sa kanto malapit sa opisina niya. Sinadya kong mauna gaya ng dati. In-order ko ang paborito niyang kape kahit hindi ko alam kung darating ba siya ng maaga o tulad ng madalas malalate na naman. Pero hindi iyon mahalaga sa akin. Ang mahalaga, nandoon ako, naghihintay. Nang dumating siya, halata sa kilos niya ang bigat na dala-dala niya. Ang mga mata niya hindi na kasing saya ng dati. Ang mga ngiti niya, pilit, umupo siya sa harap ko, pero parang nasa ibang mundo siya. Tumitig ako sa kanya, nagbabaka sakaling mauuna siyang magsalita, pero nanatili siyang tahimik. Okay ka lang ba? Tanong ko habang tinutulak ang tasa ng kape papunta sa kanya. Tumango siya ng bahagya. Salamat, sagot niya, pero hindi niya ako tiningnan. Bawat segundo, parang bumibigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. May problema ba? May nagawa ba akong mali? Sa wakas, tumingin siya sa akin, pero ang titig niya hindi na tulad ng dati. Parang may pader sa pagitan namin at kahit anong pilit kong abutin siya, hindi ko magawa. Wala kang ginawa, sambit niya. Ako ang problema. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim, parang kinakalap ang lakas ng loob na sabihin ng mga salitang ikakapira-piraso ng puso ko. Pagod na ako, sabi niya, pagod na akong ipilit ang hindi na gumagana. Parang biglang huminto ang mundo ko. Ano? Tanong ko kahit malinaw na ang sinabi niya. Pero umaasa pa rin ako, baka mali ang dinig ko. Baka may ibang ibig sabihin. Pagod na ako.
ulit niya. Mas matigas na ngayon ang boses niya, mas malamig. Alam kong ginagawa mo ang lahat. Alam kong binibigay mo ang buong puso mo. Pero hindi ko na kayang magkunwari. Hindi ko na kayang pigilan ang panginginig ng boses ko. Anong ibig mong sabihin na magkunwari? Tumingin siya sa bintana, umiwas sa mga mata ko. Hindi na ako masaya, matagal na, parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Pero, kaya nga andito tayo, di ba? Kaya nga pinipilit natin. Hindi ba iyon ang ibig sabihin ng pagmamahal? Ang hindi sumuko. Tumango siya, pero may luha ng umaagos sa pisngi niya. Oo, pero paano kung hindi na buo ang nararamdaman ko? Paano kung hindi na kita kayang mahalin gaya ng dati? Parang nabingi ako sa sinabi niya. Ang dami kong gustong itanong, pero parang nawala ang lahat ng salita sa utak ko. Ang sakit. Para akong sinaksak, pero ang mas masakit, siya mismo ang may hawak ng kutsilyo. Sinubukan ko, dagdag niya, sinubukan kong ibalik ang dati. Pero habang tumatagal, lalo kong naiisip. Hindi na tama na ipilit ko pa, hindi na tama na paasahin kita. Paasahin? Ulit ko. So, ano ako? Paasa ka lang pala. Lahat ng ginawa natin, lahat ng pinagdaanan natin, wala lang pala sa'yo. Umiling siya. Hindi ganon. Minahal kita. Totoo yon. Pero minsan, kahit anong pilit mo, nauubos din ang pagmamahal. Tumayo ako, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko, nilalamon ako ng lugar na iyon. Lahat ng alaala naming dalawa sa coffee shop na iyon, biglang nawala ng kulay. Pagod ka na? Bakit ako hindi? Tanong ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Bakit ako, kahit nasasaktan, pinipili pa ring lumaban? Bakit ako, kahit parang ako na lang ang kumakapit, ayoko pa ring sumuko? Tumayo rin siya, pero hindi niya ako nilapitan. Hindi mo kailangang gawin yan para sa akin. Hindi mo kailangang ilaban ang isang bagay na ako mismo hindi na kayang panindigan. Tumitig ako sa kanya, umaasang makikita ko kahit kaunting pagsisisi sa mga mata niya. Pero wala. Wala na. Humakbang siya palapit, pero umatras ako. Huwag, sabi ko, kung aalis ka, huwag mo na akong lapitan. Lumayo ka na lang. At ganoon nga ang ginawa niya. Tumalikod siya, hindi na lumingon. Ang tanging narinig ko na lang ay ang tunog ng mga hakbang niya paalis. Pero bago siya tuluyang mawala, may iniwan siyang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi kita sinukuan, sinukuan ko ang sarili ko. At sa isang iglap, nawala siya. Nawala ang lahat ng mga pangarap kong kasama siya. Ang masakit, hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hindi ko pa rin maitatangging may mga pagkakataon na nararamdaman kong unti-unti siyang lumalayo. Para itong alo na minsang tumama ng malakas, ngunit sa huli ay unti-unting humupa at nawala. Kahit anong pilit kong hawakan siya, parang kumakawala siya sa mga daliri ko na tila buhangin, mahigpit man ang kapit, hindi sapat. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa gilid ng kama namin, hawak ang isang larawan na magkasama kami. Masaya kami noon. Sa larawan nakangiti siya habang yakap-yakap ako at ako naman halatang punong-puno ng tuwa sa mga mata. Mahal ko siya noon at mahal ko pa rin siya ngayon. Pero ang tanong na bumabagabag sa akin, mahal pa ba niya ako? Naririnig ko ang mga yabag niya papunta sa kwarto. Dahan-dahan ang pagbukas niya ng pinto. Hindi ko siya nilingon, pero ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ang dating kwarto na puno ng tawanan at kwentuhan, ngayon ay tila isang libingan na lamang. Magkatabi kami, pero parang magkalayo. May kailangan ka bang sabihin? Tanong ko, napilit pinatatag ang boses kahit basag na ang puso ko. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, umupo siya sa upuan sa tapat ko. Hawak ang isang bagay sa kamay niya, isang envelope. Hindi ko alam kung bakit, pero ang envelope na iyon ang tumutok sa akin ng husto. Parang may kung anong masakit na katotohanan ang laman nito, pero hindi ko pa kayang tanungin. Tumayo ako, humarap sa kanya,
at tinignan ang mga mata niya. Sabihin mo na, bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Suminghap siya at sa wakas nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Simulan mo na lang, hindi ko kakayanin ang paghihintay. Humigpit ang hawak niya sa envelope. Parang may laban siyang nagaganap sa loob niya. Laban na hindi ko maabot, hindi ko malabanan. Napansin ko ang mga mata niyang puno ng pagod, ng panghihinayang, ng sakit na hindi ko maintindihan. Hindi ko na kaya, sabi niya, boses na halos pabulong. Napatingin ako sa kanya, tila nagkabitak ang mundo sa ilalim ng mga paa ko. Ano ang hindi mo kaya? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot bago pa niya ito masabi. Ang relasyon natin, sagot niya, at doon ko naramdaman ang parang isang sampal sa muka. Sinubukan kong manatili, pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ipilit ang sarili ko sa isang bagay na hindi ko na nararamdaman. Umaalingaw-ngaw ang mga salita niya sa loob ng ulo ko. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Sa loob ng maraming taon, ako ang gumawa ng paraan upang magtagal kami. Ako ang nagsakripisyo, nagbigay, nagmahal, nang walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa kanya, naisip ko, ako lang ba ang nagmahal? Ako lang ba ang lumaban? Hindi mo na nararamdaman? Ulit ko ang boses ko nanginginig. Ano ang ibig mong sabihin? Minahal mo ba ako kahit kailan? Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang mga mata niya puno ng lungkot, pero hindi ko mahanap doon ang pagmamahal na dating nagpasaya sa akin. Minahal kita, sagot niya. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang mahalin ka sa paraang deserve mo. Deserve ko? Napatawa ako ng mapait. Ano ang ibig mong sabihin? Binigay ko ang lahat para sa'yo. Bakit hindi sapat? Hindi siya sumagot. Sa halip, iniabot niya sa akin ang envelope na hawak niya. Nang mabuksan ko ito, tumambad sa akin ang mga papeles ng pagbibitiw. Hindi ko alam kung paano ko matutukoy ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Galit, lungkot, takot, o lahat ng iyon ng sabay-sabay. Gusto kong tapusin na natin ito, sabi niya, at ang mga salitang iyon ang tuluyang bumasag sa akin. Ang tao na pinaglalaban ko, ang tao na inuna ko higit sa sarili ko, ay ngayon nagpapasya na sumuko. Hindi ka ba lumaban kahit kaunti man lang? Tanong ko, ang boses ko basag, puno ng hinanakit. Dahil ako, lumaban ako. Lahat ginawa ko. Lumaban ako, sagot niya, pero alam kong hindi iyon totoo. Pero hindi lahat ng laban na ipapanalo. Hindi lahat ng laban kailangang ipagpatuloy. Tumalikod siya, tumungo sa pinto, at sa huling pagkakataon, humarap sa akin. Pasensya ka na, pero hindi ko na kaya. At bumukas ang pinto kasabay ng pagbulusok ng luha sa mga mata ko. Sa sandaling iyon, alam kong wala na siya, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa damdamin. Pero bago siya tuluyang umalis, lumingon siya at may iniabot pang isang papel. Hindi ko agad binuksan, ngunit nang gawin ko ito, napansin ko ang isang pangungusap na nakasulat sa kamay niya. Hindi ikaw ang problema, ako. Parang sinasabi niya na ako ang perpekto, pero hindi siya sapat. Pero kung ganoon, bakit siya ang tumalikod? Bakit siya ang sumuko? Napaupo ako sa kama, hawak ang papel, habang ang larawan naming dalawa ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Sa sandaling iyon, isang tanong ang bumalot sa akin. Kung hindi ako ang problema, bakit niya kailangang umalis? O baka naman ako ang hindi niya kayang ipaglaban? Ang sagot, hindi ko alam. Pero ang sigurado, mag-isa na naman akong lumalaban. At ngayon, wala na siyang kasamang bumalik. Sa pagpasok ko sa aming maliit na apartment, agad kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Ang lamig ng hangin sa loob ay tila sumasalamin sa kung anong nararamdaman ko sa puso ko. Nakabukas ang ilaw sa kusina pero walang nakahain sa mesa. Walang tunog ng musika, walang amoy ng nilulutong pagkain, walang siya.
Dati kahit gaano kabigat ang araw ko, ang pag-uwi sa kanya ay parang tahanan. Pero ngayon, para itong pugad ng pag-iisa, isang lugar kung saan ako muling magtatago sa sakit na iniwan niya. Nilapag ko ang bag ko sa sofa at tumingin sa paligid. Sa sahig, may mga kahon ng gamit niya. Hindi ko na siya pinilit noong sinabi niyang gusto niyang mag-empake. Para mas madali, sabi niya, pero alam kong ang ibig niyang sabihin ay para mas madali para sa kanya na umalis. Napansin ko ang isang kahon na hindi pa nakasara. Lumapit ako at tinanong ang sarili kung bakit ko pa ito ginagawa. Siguro, naghahanap ako ng sagot na hindi niya kayang ibigay. Siguro, umaasa akong may maiiwan siyang bakas ng pagmamahal na minsang naramdaman niya para sa akin. Sa loob ng kahon, may mga lumang litrato namin. Yung isa, nakunan sa beach noong unang taon namin bilang magkasintahan. Nakaakbay siya sa akin habang nakangiti ako. Sobrang saya na parang wala nang problema sa mundo. Hinawakan ko ang litrato at parang naramdaman ko ang init ng araw sa balat ko, ang alon na sumasabog sa dalampasigan, ang tawanan namin habang hinahabol ang isa't isa sa tubig. Pero ang lahat ng iyon ay parang panaginip na lang na ngayon, panaginip na hindi ko na muling mararanasan. Sa ilalim ng litrato may isang sulat na sinulat ko para sa kanya noong anibersaryo namin. Hindi niya ito binuksan. Sinubukan kong pigilan ng luha, pero bumigay ang mga mata ko, bumigay ang puso ko. Ganoon ba talaga? Na kahit ibigay mo ang lahat, kahit ipaglaban mo siya hanggang sa huling hininga, may mga tao talagang hindi kayang manatili. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig ko ang tunog ng pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan at tumambad siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit narito pa siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napatitig lang ako sa kanya sa lalaking pinaglaban ko ng paulit-ulit. Sa lalaking binitbit ko sa bawat laban. Kahit ako ang pagod. Kahit ako ang sugatan. Nakatayo siya roon, hawak ang susi sa kanyang kamay. Parang nag-aalinlangan kung papasok ba o aalis na lang. Akala ko tapos na tayo, sabi ko, boses ko basag. Hindi ko alam kung inaakusahan ko siya o inaanyayahan siyang magpaliwanag. Ang totoo, gusto kong malaman kung bakit siya narito, pero takot akong marinig ang sagot. Tumitig siya sa akin, pero hindi siya agad nagsalita. Parang may kinakalaban siya sa loob niya. Parang may hinahanap siyang lakas na matagal nang nawala. Kailangan kong kunin ang natitirang gamit ko. Mahina niyang sabi. Walang emosyon. Walang bakas ng pagsisisi. Gusto kong tumawa, tawa na puno ng pait, puno ng galit. Gamit lang ba talaga ang habol mo? Tanong ko, pilit pinipigil ang pag-alog ng boses ko. Wala ka bang naiwan dito? Kahit konting halaga, kahit konting bahagi ng sarili mo? Hindi siya sumagot. Umiling lang siya at sa pag-iling na iyon, naramdaman ko ang tuluyang pagbagsak ko. Napako ako sa lugar, parang naubusan ng lakas. Ang sagot niya ay parang sipa sa sikmura, diretso, masakit, walang balak magpagaling. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Wala bang halaga? Tanong ko ulit, mas mahina na, mas pira-piraso. Hindi ko alam kung sinasabi ko ito para sa kanya o para sa akin. Gusto ko lang marinig ang sagot, kahit pa ang sagot ay magpapakabaon sa akin sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit, pero hindi para yakapin ako o patahanin. Lumapit siya para kunin ang kahon. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero hinawakan ko ang braso niya. Hinila ko siya pabalik, pilit na sinasabi sa kanya na huwag umalis, huwag tapusin ito. Pero tumingin siya sa akin, at sa mata niyang iyon, nakita ko ang katotohanan, ang pagod, ang kawalang pag-asa, ang desisyon na matagal na niyang ginawa sa sarili niya. Hindi kita kayang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa akin, bulong niya, pero ang bawat salita ay parang sigaw sa tenga ko. Sinubukan ko, pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Nalaglag ang kamay ko mula sa braso niya.
Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang yelo na tumama sa balat ko. Mabagal pero nakakapasong malamig. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita. Hindi ko alam kung paano ko siya pipigilan. Ang alam ko lang, wala na. Wala na talagang natira. Lumapit siya sa pinto, hawak ang kahon, at sa huling pagkakataon, tumingin siya sa akin. Pasensya na, mahina niyang sabi, pero hindi iyon sapat. Hindi iyon makakabawas sa sakit na iniwan niya sa akin. Nang umalis siya, bumagsak ako sa sahig. Ang bigat ng katawan ko ay parang sinasalamin lang ang bigat ng puso ko. Pero sa gitna ng lahat ng sakit, napansin ko ang isang bagay. Sa ilalim ng mesa, may isang envelope, isang sulat na iniwan niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ito. Binuksan ko ang envelope at sa loob, may isang simpleng papel na may nakasulat. Sorry, sana, balang araw, maintindihan mo. At doon ko na-realize, hindi ko dapat intindihin, hindi ko dapat unawain. Dahil ang iniwan niya sa akin ay hindi sagot, hindi paliwanag. Ang iniwan niya ay isang tanong na habang buhay kong dadalhin. Sa gabing iyon, bumungad sa akin ang masakit na katotohanan. Nakatitig ako sa kawalan habang hawak ang isang tasa ng malamig na kape na hindi ko man lang natikman. Ang dilim ng silid, ang bigat ng hangin, parang sinakal ako ng katahimikang hindi ko hinihingi. Naririnig ko ang mahinang tunog ng ulan sa labas, pero sa loob ko, parang may bagyong nagwawala. Iniwasan niyang tumingin sa akin. Ang lalaking itinaya ko ang lahat para sa kanya. Ang lalaking minahal ko ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, hindi niya kayang salubungin ang mga mata ko. Para bang ang bawat sulyap sa akin ay isang paalala ng lahat ng bagay na hindi niya kayang panindigan. Hindi na kita kayang ipaglaban. Mahina niyang sambit, halos bulong, pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. Parang pinalo ang puso ko ng isang mabigat na martilyo, paulit-ulit hanggang sa mawala ng hugis. Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang mga salitang iyon, kung paano ko ito nilunok nang hindi siya sinugod, nang hindi ako sumigaw, nang hindi ako bumigay. Bakit? Tanong ko kahit alam ko ang sagot. Hindi ko na kailangan ng paliwanag pero gusto kong marinig, gusto kong masaktan ng lubos. Gusto kong malaman kung gaano kabigat ang dahilan niya para talikuran ako. Ang sakit ay parang panandaliang libangan. Isang paraan para maramdaman kong buhay pa ako. Kahit paunti-unti nang namamatay ang lahat ng pinaghirapan ko. Pagod na ako. Yun lang ang sinabi niya. Dalawang salitang sumira sa lahat ng pangarap ko, sa lahat ng pangako niya. Pag nagising ako sa tunog ng ulan, bumubuhos ito ng malakas, parang pilit hinuhugasan ang mundong magulo. Sa totoo lang, sana kaya rin itong hugasan ang bigat sa dibdib ko. Nasa tabi ko ang cellphone ko, na tila isang sumpa na laging nagpapahintay sa mga mensaheng hindi dumarating. Hindi ko alam kung bakit inaasahan ko pa rin siyang magparamdam. Hindi ba't malinaw na ang lahat? Kahapon lang, nag-usap kami. Hindi iyon maayos na pag-uusap. Hindi naman siguro nagiging maayos ang kahit anong usapan kung ang isa sa inyo'y nagdesisyon nang tapusin ang lahat. Sinabi niyang pagod na siya. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang mga salitang binitiwan niya o ang paraan ng pagkakabitiw nito. Parang kaswal lang, parang hindi niya naiisip kung gaano ako madudurog. Sige, sabi niya noon, hanggang dito na lang siguro tayo. Hanggang doon na lang? Paano niya nasabing ganon lang kadali? Ako na nagbigay ng lahat, ako na lumaban para sa aming dalawa kahit na parang ako lang ang may paniniwala. Hindi ba niya nakita kung gaano ako nagsakripisyo para sa kanya? Para sa amin. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang nagpatibay sa akin para pigilan ang mga luha. Pero ngayon, habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto ko, naramdaman kong bumigay na rin ang katawan ko.
Ang ulan sa labas ay tila nakikisabay sa agos ng mga luha ko. Hindi ko na kayang pigilan, hindi ko na kayang magpanggap na okay pa ako. Bumangon ako at tinungo ang bintana. Binuksan ko iyon kahit malamig ang hangin. Gusto kong maramdaman ang kahit anong bagay, kahit anong magpapaalala sa akin na buhay pa ako. Kahit na parang patay na ang puso ko. Ang ulan bumagsak sa balat ko. Hindi ito kasing sakit ng mga salitang iniwan niya, pero sapat para ipaalala sa akin na may nararamdaman pa rin ako. Naalala ko ang mga araw na magkasama kami. Yung mga pagkakataong hawak niya ang kamay ko habang naglalakad kami sa ilalim ng araw. Yung mga gabi na magkatabi kaming nanonood ng mga pelikula kahit paulit-ulit naming pinapalabas ang parehong romansa dahil gusto niyang makita ang mga eksenang cheesy. Yung mga umagang sabay kaming nagkakape habang tinatawanan ang mga bagay na walang kwenta. Nakakatawa, hindi ba? Ang mga simpleng bagay na iyon ang pinaka-namimiss ko. Pero bakit parang ako lang ang may hawak ng mga alaala? Bakit parang ako lang ang pumapasan sa bigat ng nakaraan? Siya ba'y masaya na ngayon? Wala na bang kahit anong pagsisisi sa mga sinabi niya? Sa lahat ng ginawa niya? Sa lahat ng hindi niya ginawa? Napatingin ako sa mesa kung saan nakapatong ang isang maliit na kahon. Nandiyan ang mga huling alaala namin. Ang mga litrato, sulat, at maliit na kwintas na minsang ibinigay niya sa akin noong anibersaryo namin. Kinuha ko ang kahon at binuksan. Nandyan pa rin ang nangiti niya sa mga litrato, ang mga pangako niyang isinulat sa mga papel at ang kwintas na may nakaukit na pangakong, habang buhay, habang buhay, ang bigat-bigat ng salitang iyon ngayon, parang isang biro, parang isang pangarap na hindi kailanman matutupad. Ngunit sa ilalim ng lahat ng alaala ay may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na papel, wala iyon dati. Alam kong wala. Kinuha ko ito at binasa ang nakasulat. Pasensya na, hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Hindi ko kayang mahalin ka ng tulad ng pagmamahal mo sa akin. Parang hinigop ng papel na iyon ang lahat ng natitirang hangin sa katawan ko. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa kahon. Kailan niya inilagay ito? Bago siya umalis o matagal na niya akong pinaghandaan sa ganitong paraan? Ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang mga salita sa papel ay tila nagsisigawan sa akin. Paulit-ulit na inuulit ang parehong mensahe. Hindi siya kailanman lumaban. Ako lang ang nagpilit. Ako lang ang naniwala sa kwento naming dalawa. Napaupo ako sa sahig, hawak ang papel habang nakatingin sa kawalan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may naisip ako. Kung iniwan niya ang papel na ito, ibig sabihin ba'y may iniisip pa rin siyang halaga ako? O isa lang itong paraan para mas madali akong sumuko? Hindi ko alam, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ang tao na maghihintay pa ng sagot mula sa kanya.